Pinakikilala ang fabric conditioner mula sa Surf with 5-in-1 freshness. ₱5 lang. Hindi pa rin matanggap ng isang lola ang sinapit ng kanyang anak at apo na dead on the spot matapos sagasaan ng humaharurot na bus sa Pasay City kagabi. Ikwento mo, Mia Reyes. Hindi maawat sa paglulupasay si Lola Demetria Caribo nang makitang isa ng bangkay ang anak katapos sa punerarya. Dead on the spot ang maginang Amelia Caribo at ang 7 taong gulang na si Alexander matapos silang mabundol ng Genesis bus sa EDSA Pasay kagabi. Dapat walang isa lang, kaninang dalawa, ano pa. Yung pamabait na anak ko ang nakuha. Ayon sa MMDA traffic enforcer, bigla na lang daw tumawid sa kalsada ang mag-ina. Nagkataon namang parating ang bus na mabilis ang takbo, kaya hindi na sila naiwasan. Kasi biglaan yung pangyayari kasi. Mabilis yung yung bus. Sumuko naman agad ang bus driver na si Rodrigo Pagurayan. Depensa niya, tumawid sa maling lugar ang mag-ina. Nag-go na po yung mga kasabay ko tapos nag-go na rin po ako. Tapos pinara na lang po kami ng mga enforcer doon. Sabi may nasagasaan daw po kami. Nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicides si Pagurayan. Pero ayon kay Lola Demetria, posibleng hindi na sila magsampa ng kaso kung magbibigay ng tulong ang Genesis bus sa pagpapalibing sa mag-ina. Basta ba nila, palilibing ng maayos, tapos siyempre kailangan ang pera dyan, di ba? Yun ang Mia Reyes, News 5. Kumustahin naman natin ang disiplina ng mga Pinoy pagdating sa kalye. Di lamang daw kasi mga barumbadong driver ang problema ng MMDA, kundi pati na rin yung mga taong mahilig tumawid sa kung saan-saan. Jun Loyola, ikwento mo. Bawal tumawid, may namatay na dito. Yan ang nakakatakot na babala ng MMDA laban sa mga jaywalker. Pero kahit na naglalakihan na ang mga karatula, marami pa rin ang mga pasaway at mas gustong makipagpatintero kay kamatayan. Ang nakikitang dahilan ng MMDA dito, mas madaling tumawid kaysa umakyat sa mga footbridge. Ang mga nag-jaywalk talaga may intensyon na lumabag sa batas. In fact, hindi mo makikita mga jaywalkers dyan sa may tapat ng mga traffic enforcers natin. Pupunta sila sa malalayo at doon sila tatawid. Sa tala ng MMDA, kabilang ang Pasay Rotonda, Commonwealth Avenue, Mindanao Avenue at C5 sa mga lugar na maraming jaywalkers. Ang ilan dito, binakuran na, pero sinira pa rin ang ilang pasaway para lang makadaan. Talagang lalabanan na lang ng tao kesa magtiyagang pumanik ng ating mga footbridges or maghanap ng tamang zebra stripes sa ating mga daan. Sa Quezon City lang, 10 tao na ang namatay sa buwan pa lamang ng Enero. Naging triple naman ang bilang ng mga nahuli dahil sa jaywalking. Mula 70 noong Pebrero, naging 256 nitong Marso. Aminado ang MMDA, masyadong mababaw ang parusa ng jaywalking na may multa lamang na ₱100 kaya tuloy malakas ang loob ng mga tao na labagin ito. Nakikita ko na kailangan mas mabigat na parusa para siguro antiquated na rin itong ating mga laws and ordinances. Sa kabila nito, puspusan pa rin ang kampanya ng ahensya para maiwasan ang jaywalking. Katunayan, ilang footbridge pa ang itinatayo ng MMDA, kabilang na ang kauna-unahang footbridge sa Osmeña Highway at Rojas Boulevard. Paalala ng MMDA sa publiko, walang tawirang nakamamatay basta't marunong tayong sumunod sa batas ng lansangan. Jun Loyola, News 5. Pinagbabaril na, kinaladkad pa sa kalsada ang isang retiradong pulis sa Payatas. Pinatay din sa loob naman ng kanyang bahay ang isang lalaki sa QC. Ikwento mo, Weng Hidalgo. Pinagbabaril hanggang mamatay ang dating pulis na si retired SPO2 Efren Dexon sa Payatas, Quezon City kanina. Sakay ng kanyang kotse, bumibili lang daw ng pakwan si Sexon nang bigla na lang paputukan ng mga lalaking nakamotorsiklo. Pagkano, sabi niya, suki naman eh. Pagkano doon, bumaril. Binaril niya lang 2. Kasi sumunod sa akin, sabay pinagbabaril. Pagkabaril, tumakbo na ako. Nagtago na ako ron. Di pa nakontento ang mga salarin, kinaladkad pa si Sexon sa kalsada. Mahigit 20 basyo ng 9mm na baril ang nakuha sa crime scene. Ayon naman sa mga kaanak, wala silang alam na kagalit ng retired police.
Sa loob naman ng bahay, natagpuan ang bangkay ni Pedro Andujar sa barangay Bagong Silangan sa QC. Ang hinihinalang sospek, ang kapitbahay ng biktima na si Edgar Bolante. Kwento ng isang kapitbahay, kinumpronta raw ng biktima ang sospek dahil sa paglalaro ng anak nito ng posporo malapit sa kanilang bahay. Pero pagkatapos ng bangayan, bigla na lang daw tumahimik at may umungol. Yung anak mo, ayusin mo yan ha, dahil hindi mo ayusin na, kung magdisiplina sa anak mo na yan. Doon na nakita ang dugo ang bangkay, pinaghahanap pa ang sospek. Weng Hidalgo, News 5. Imbes na sila ang mag-ayos ng problema, ang mga membro pa ng isang barangay sa Pasay ang naghain ng laban sa magkakapatid na nag-away dahil lamang sa tumapong Q-Tex. Kung bakit, ikwento mo James Beltran. Hanggang sa labas ng bahay, lahat ng taong nakita nila, mumura-mura, ultimo kayo, minumura. Huwag niyong aayan ang anak nyo na... Sermon ang inabot ng magkapatid na Jopet at Kierugaro mula sa mga opisyal ng barangay habang nasa presintong ito sa Pasay. Sinusubukan lang daw nilang ayusin ang gusot ng magkapatid pero sila pa ang nabastos. Masyado kami nabastos eh. Nagbabanta pa po sila na aanuin daw yung mga kagawad ko. Humingi rin ng tulong sa barangay ng kababatang kapatid na babae ng dalawa. Nasampal daw kasi ni Jopet ang kanyang kapatid nang maabutan niya itong nakikipag-away sa boyfriend niya. Paano? Ang pinagtatalunan lang daw kasi ng magnobyo ay Q-Tex. Tinapon daw po kasi yun. Ngayon, hindi siya umaba na umaba. Pinagtatalunan nila mag-asawa. Sumasagot pa sa akin yung kapatid ko. Kaya nasampal ko po rito yung kapatid ko. Dinala sa barangay hall ang nag-away ng magkapatid para ayusin ang gulo. Pero maya-maya biglang sumugod ang isa pang kapatid ng dalawa na si Kier. Doon na raw nagsimulang magwala at magmura sina Kier at Jopet. Inaayos po namin ng mga sekretary ko na ayusin, ire-record. Ang ginawa po nito, ang Jopet, nyo, sabi ganon. Wala kayong pakialam sa akin. Aminado naman sina Jopet at Kier na nakainom sila at nadala lang ng bugson ng damdamin. Desidido tuloy ang mga taga-barangay na turuan sila ng leksyon. Pero ang ina ng dalawa nakiusap na patawarin na lang ang mga anak. Gagawin ko lahat para patawarin lang yung anak ko. Lulod ko kung kaya kong lumuhod. Kasong alarm and scandal at unjust vexation ang posibleng ikaso sa magkapatid na Rugaro. James Beltran, News 5. Showbiz action tayo. Good news para sa fans ng America's Next Top Model. Posible raw silang mag-shoot dito sa Pilipinas. Naging usap-usapan din ang pagkakasakit ni Catherine Zeta-Jones. Kamusta na kaya siya? MJ Marfori, ikwento mo. Nandito na sa bansa ang kilalang fashion photographer na si Nigel Barker at runway diva coach extraordinaire na si Miss J. Alexander. Pareha silang sumikat sa show na America's Next Top Model. We are so stuck in fashion on the first visual. And I mean, it's a lot deeper than the first visual. It's a lot inside that helps it shine. And you yourself can walk through life with your head held higher and feel truly beautiful about the life you're leading. And nothing can be more important than that. Kwento ni Nigel, malapit ang loob niya sa Pilipinas dahil sa naging yaya niyang Pinay noong bata pa siya. Lalo pa raw siyang bumilib sa mga Pinoy nang makatrabaho niya ang Pinoy designer si Michael Cinco sa latest season ng America's Next Top Model. It was luxury, it was fantasy, it was a dream, and it was recycling. That's genius, that's innovative, and it so happens to be Filipino. Nag-shoot na sa iba't ibang bansa gaya ng Thailand at Italy ang mga season finale ng America's Next Top Model. Posible naman kayang mag-shoot din sila dito sa Pilipinas? I would love to take America's Next Top Model to the Philippines, absolutely. And we have discussed it. I've brought it up with Tyra in the past, and it's definitely on the radar. Okay, Lubharaw na stress ang aktresa si Catherine Zeta-Jones nang malabang stage 4 na ang throat cancer ng asawa niya si Michael Douglas. Dahil dito, siya mismo nagkasakit na rin at ang tawag dito, bipolar disorder. Pero paglilinaw ng kampo ni Catherine, wala na raw sakit ngayon ang aktres. Sa ngayon, naghahanda na ang aktres sa 3 pelikula niyang ilalabas sa 2012. MJ Marfori, News 5. Oops! Naku po. Nahulog na yung salamin ko. Buti na sumabit sa kwertas.
Tutugtugan ko na lang kayo para po kayo malibang habang nanonood po nitong aksyon. Oops! Naku, talaga naman ang kapal talaga ng mukha nitong aking pusa. Hanggang hindi pa nagising. Iningayan ko na. Ang sabi ko po, bantayan yung gitara. Ngangat-ngatin ang daga. Eh, tingnan nyo naman, nakatunga nga. Walang inatupag kung hindi maghilik. Ay, nako, isa pa lang po ito. Eh, paano pa kaya kung 130 ang pusang alagaan nyo? Tingnan niya. Ito po ay bahay na maraming buhay. Kaya super curious itong kapitbahay. Mga pusa dito, 130 ang bilang. Nang makasiguro, bilangin mo na lang. Ang may-ari, si Nina Kostova. Takot kasi ako sa daga. Pag food trip ang usapan, pati jowa ay handang iwanan. Napakarami naman pusa noon. Naku po, sino pa naman daga ang magtatangkang mabuhay kung ganun kadami ang kanyang alaga? Ang pinakamahaba at pinakamalaki namang pusa na naitala sa Guinness Book of World Records noong 2006 ay ito, si Leo, na may haba na 48 inches. Mula po yan sa dulo ng kanyang ilong hanggang sa dulo ng kanyang buntot. At mayroon naman po siyang bigat na 35 pounds. At syempre, nako, dapat itong ingatan ninyo yung mga pusa. Sapagkat alam nyo naman na malaki rin yung pakinabang yan. Meow, 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 super sweet. O kung ayaw naman nila mag-meow, pwede silang gawing siopaw. Ito pa rin po si Makata, nagbibigyan naman ng informasyon, edukasyon, leksyon. Katabi nitong pusa na talaga naman po ang kapal ng mukha. Tulog pa rin hanggang ngayon. Dito lang sa Aksyon. Woo! Susunod sa aksyon, mga residente kalapit ng Taal, inihanda na sakaling pumutok ang bulkan. Sa Baseco sa Tondo, lindol naman ang pinaghahandaan. Sa expose at aksyon, bentahan ng droga at alak sa loob mismo ng New Bilibid Prison. Kuhang-kuha sa kamera ng News 5. Pangulong Noynoy nagpresentang magturo ng paghawak ng baril sa mga prosecutor. Para sa lahat na to, isang sachet lang. Patak, pahid, buho!